Malakas ang ulan noong gabing hinahabol si Jano ng mga armadong lalaki sa bayan. Mabilis ang takbong ginagawa niya kahit na ilang beses na siyang nadadapa. Sugat-sugat na rin ang kanyang tuhod at siko. Pero kahit na ganon, hindi sumagi sa isipan niya na tumigil. Batid niya na kapag naabutan siya ng mga humahabol sa kanya, wala siyang ibang hahantungan kundi ang kamatayan. Kaya ko ba? Kaya ko ba? Paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili niyang hindi sumuko. Marami pa siyang gustong mangyari sa buhay niya. Kahit sa palagay niya, isinusuka na rin siya ng kanyang pamilya. Lumingon si Jano sa likuran. Napansin niyang naiwanan na niya ang mga humahabol sa kanya. Nakatulong din ang malakas na ulan para mailigaw niya ang mga yon. Ganun pa man, hindi siya naging kampante. Nagtago siya sa ilalim na nakaparadang truck. Wala na siyang pakialam kung may mga dumi ng hayop doon. At meron pa talagang diaper ng bata na talaga namang tumatambay sa kanyang ilong ang amoy. Bad trip naman oh. Sa dami ng matatapat sa mukha ko, diaper pa talaga ng bata. Muling dumaloy ang kaba sa kanyang dibdib nang makita na niya ang mga tinatakasan niya. Tumigil yun sa tapat ng truck. Umikot ang iba sa likuran para hanapin siya. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya nang umambang sisilip ang isang lalaki sa ilalim. Buti na lang ay hindi yun tumuloy dahil sa sobrang baho. Pag alis ng mga lalaki, lumabas na rin si Jano sa pinagtataguan niya. Masuka-suka siya sa amoy. Pakiramdam niya, sandali siyang nanirahan sa mundo ng mga tae. Pweh, baho ang putik. Pero ayos na rin yun. Kaysa naman mahuli ako ng mga tukmol na yun. Nang masiguro ni Jano na wala na ang mga lalaki, naglakad na rin siya pauwi sa kanilang barangay. Halos 2 oras ang nilakad niya. Basang-basa siya sa ulan. Lamig at pagod na rin ang kanyang paa. Pero pagdating niya sa kanilang bahay, nakita niya ang kanyang nanay. Kasama nito sa pagkainan ang bago nitong pamilya. Mula sa labas, nasisilip niya kung gaano kasaya ang kanyang ina habang nakatingin sa mas nakababata niyang kapatid. Kakaiba ang ngiti ng kanyang ina habang kausap ang bagong lalaki na ipinalit nito sa kanyang ama. Nakaramdam na naman ng lungkot si Jano. Nalulugmok siya sa tuwing umuuwi siya. Hindi naman siya pinapalis ng kanyang ina o kahit ng kanyang amain. Pakiramdam niya lang talaga ay itsapwera na siya. Hindi na rin naman kasi talaga siya pinapansin ng nanay niya. Galit din ito sa kanya kasi wala siyang makuhang matinong trabaho. Sa halip, puro utang pa ang meron siya. Dahilan kaya kung sino-sinong grupo na lang ang humahanap sa kanya. Ang saya ni Mama, lalo na kung wala ako. Isang mapait na ngiti na lamang ang nagawa ni Jano. Sa halip na pumasok siya roon, naisipan na lamang niyang hindi na tumuloy. Ayaw na niyang makasira pa sa kasiyahan ng mga yon. At isa pa, sawang-sawa na siyang maramdaman na isa siyang sampid. Tumila naman ang ulan, kaya pinuntahan na muna niya ang kaibigan niyang si Bong. Malapit lang yun sa kanila, kaya ilang minutong lakaran lang. Pagdating niya roon, nakita niya si Bong na nasa tapat ng bahay nila. Dala ang malaking bag habang nakatayo at nakatingin sa malayo. Uy, ginagawa mo dyan? Nakatayo. Alam ko, ibig ko sabihin bakit ka nandyan. At saka ano yung dala mo? Bag. Para ka naman siraulong kausap eh. Ibig ko sabihin bakit ka may dalang bag? Tumingin si Bong sa kanya. Matamlay ito. Parang wala ring ganang makipag-usap. Sa totoo lang, wala ako sa mood makipag-usap sa kahit sino eh. Pero dahil ikaw ang pinaka-the best kong kaibigan na hindi ako kayang iwan sa lahat ng bagay, sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako nandito. Oo na. Ang dami-dami mo pang sinasabi. Bakit nga? Pinalayas ako ni Mama. Ha? Pinalayas ka na talaga? Bakit daw? Sa parehong dahilan kung bakit ka malapit na rin palayasin ng mama mo. Pambihira.
Nandito pa naman sana ako para humingi ng tulong sa'yo. Pero mukhang mas kailangan mo ng tulong ko eh. Si Amaro, siya lang ang makakatulong sa mga tulad nating walang mapuntahan. Tara, puntahan natin. Baka may tirang pagkain pa yun dun. Nagugutom na rin ako eh. Teka, O bakit? bakit basa ka? Naabutan kasi ako kanina ng ulan sa market. Tapos, hinabol pa ako ng mga pinagkakautangan ko. Mas kawawa ka pala eh. Malapit ka nang mamatay kapag nahuli ka nila. Tara na nga. Naglakad na ang dalawa papunta sa bahay ng isa pa nilang kaibigan, ang binatang si Amaro. Siya na lamang ang pag-asa nila para makakain ng gabing yun. Sa kanilang tatlo, si Amaro ang medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. Nang naroon na sila, sakto namang nagpapakain na ng alagang aso si Amaro. Nakita sila agad nito kaya agad naman itong lumapit. Oh, anyari sa inyo? Pera ba yung nasa malaking bag mo, Bong? Anong bangko pinasok nyo? Sabog ka ba? Mukha ba kami magnanakaw? Pinalayas na ako sa amin, no? Eto naman si Jano, aalis na rin yata sa kanila. Nandito kami. Oops, teka. Bawal kayo rito sa amin. Wala nang espasyo sa loob, no? Kahit aso namin si Brownie, hindi rin papayag tumabi sa inyo sa kulungan niya, no? Hindi naman kami makikitira dyan sa inyo. Alam naman naming wala rin matutuluyan dyan kahit mabait pa yung mga magulang mo. Nandito kami para sana makahingi ng pagkain. Biglang bumakas ang awa sa mukha ni Amaro. Saka lamang nito napansin ang kaawa-awang itsura ng dalawa. Nakko, pinakain ko na kay Brownie yung tira naming pagkain eh. Kung mas maaga sana kayong pinalayas di sana may bibigay pa ako. Pero, sige, ako nang bahala. Pre, Jano, magbihis ka na muna sa loob. Papahiramin muna kita ng damit. Kau naman, Bong, lagay mo muna yung gamit mo sa loob. Libre ko na kayo sa karinderya. Nagkamali ako. Ikaw pala ang pinaka-the best. Ha? Pinagsasabi mo? Matapos makapagbihis ni Jano ay dinala sila ni Amaro sa malapit na kainan. Gutom na gutom ang dalawa para itong hindi kumain ng ilang araw. Nakarami sila ng kanin at halos makatatlong putahin na ng ulam. Pre, huwag ka mag-alala. Kapag ako nakahanap ng matinong trabaho, makakabawi rin ako sa'yo. Ako? Tinatamad pa ako magtrabaho pero babawi na lang ako kapag sinipag na ako. Ano ba kasing nangyari sa inyo? Nagalit sa akin si mama kanina eh. Hindi kasi ako tumuloy dun sa nirekomenda niya sa akin na trabaho. Pinag-iinitan kasi ako ng mga katrabaho ko dun eh. Kaya umalis na ako. Ikaw naman, Jano. Hindi naman ako pinalayas pero nararamdaman ko na parang hindi naman ako kabilang sa pamilyang yun eh. Kung sa bagay, iba na ang pamilya ni Mama. Sampid lang naman ako ron eh. Wala na rin kasi si Papa, di ba? Kaya wala na akong pamilya. Kaya bago pa nila ako ipagtabuyan, ako na mismo lumayas. Mamaya, babalik ako ron para kunin yung mga gamit ko. Ang problema ko nga lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Palagay ko, wala nang nakabukas na pintuan para sa akin. Tigilan mo na nga yung pagiging makata mo. Magsalita ka. Nakakatanga eh. Ang sabihin mo, hirap ka lang kasi mababa lang yung pang-unawa mo. Teka. Meron akong offer sa inyo mga pre. Napaayos ng upo ang dalawa. Sandali nilang tinigil ang pagnguya. Pagtatayo ang papa ko ng baboyan sa baryo Makisig. Ako magpapatakbo nun. Ng baboy? Ng baboyan. Manahimik ka nga muna. Bong, kumain ka na nga lang. Pakiusap lang ha. Total, ako nga hawak ng baboyan. Kung gusto niyo lang naman, sumama kayo sa akin. Tulungan niyo ako dun. Sasahuran ko kayo. Yun nga lang hindi pa ganun kalakihan kasi nagsisimula pa lang eh. Naku, maraming salamat pre ha. The best ka talaga. Sige, papatusin ko yan. Ako rin. Sige, go rin ako dyan. Pero bakit sa baryo Makisig?
Nandito naman na tayo sa bayan ha. Mas maraming tao dito at maraming palengke rito. Yung sabi kasi ni Papa, mahirap magtayo ng negosyo sa maraming kakumpetensya eh. Kaya naisip ni Papa na sa Baryo Makisig. Kasi wala pang babuyan dun. Para sa amin na rin kukuha ng mga karne, yung mga taga-palengke ron. Jano, di ba taga Baryo Makisig ang lolo mo? Bakit hindi mo siya puntahan? Alam mo naman kung anong alitan nila ni Papa, di ba? Namatay na nga lang si Papa hindi pa sila nagkabati. Bakit? Galit ba sa'yo lolo mo? Oo, kasi nung dati, mas kinampihan ko si Papa. Bumuntong hininga na lamang si Jano. Naalala na naman niya ang kanyang lolo Elias. 1 taon na rin kasi ang nakakalipas mula nang hindi na niya nakakausap ang matanda. Nang dahil sa alitan ng kanilang ama at lolo, pati siya ay nadamay. Kaya naman nahiya na rin siyang magpakita kay Mang Elias. Pagkatapos kumain, pumunta na rin si Jano sa bahay nila para kunin ang mga gamit niya. Saktong gising pa rin ang kanyang ina na si Aling Eseng. Nakita siya nito na nag-iimpake kaya lumapit ito sa kanya. Ano yan? Damit at saka bag. Pilosopo ka. Alam ko. Tinatanong ko kung bakit ka nag-iimpake. Wag na po tayong maglokohan na parang hindi nyo alam. Kitang-kita sa mga mata nyo na masaya na kayong aalis ako. Ha? Aalis ka? Oo, aalis na ako. Ay mabuti naman at nagkusa ka na. Alam mo, ang bigat-bigat mo na rin kasi. Wala kang trabaho tapos palamunin ka pa rito. Hindi ka na nahiya sa bago kong pamilya eh. Buti nga yung anak ng bago mo. Tunay na anak ang turing mo. Ako na anak mo, turing mo sa akin ibang tao eh. Si Paul kasi, kahit na hindi ko anak, nakakatulong siya sa akin. Mabait siyang bata. Ikaw, anak kita pero wala ka namang silbi. Wala akong napapala sa'yo. Hindi ako makapaniwala. Pinagtatanggol mo ang anak ng bago mong lalaki. Tapos, nilulugmok mo ang anak mo sa tunay mong asawa na namatay na. Bale, wag ka mag-alala ma. Ito nang huling beses na magkikita tayong dalawa. Aalis na ako at hindi na ako babalik pa kahit na kailan. Wag mo na rin akong isipin. Kalimutan mo na lang na anak mo ko. Isipin mo na lang na kahit kailan, wala kang naging asawa sa una at wala kang naging anak na Jano ang pangalan. Mag-focus ka na lang sa bago mong pamilya. Yun naman kasi ang nagpapasaya sa iyo eh. Ay sus! Ang drama-drama. Aalis ka na lang ang dami-dami mo pang sinasabi. Para kang ama mo. Puro drama sa buhay kaya wala rin narating eh. Huwag mong dadamay si Papa sa usapan na to ha. Konting respeto naman. Totoo naman ang sinasabi ko Ang papa mo, piniling ituon ng atensyon sa pagkanta. Malit lang naman ang kita niya sa ganon. O ano, nawala yung plaza di ba? Nawalan din siya ng trabaho. Kung sana nakinig siya sa akin, kung sana tinanggap niya ang alok na trabaho ni paring aming sa Saudi, di sana hindi tayo nawasak. Pera lang naman ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin Hindi ako kayang buhayin ng ama mo. Pasalamat pa nga siya tumagal pa kami. Hanggang sa magbinata ka. Natis ko ang pagiging makupad niya. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Unti-unti mo nang minamana ang ugali ng papa mo. Wala rin namang narating sa buhay. Tumayo si Jano, tinrap niya ang kanyang ina. Pinipigilan niya lang ang sarili niyang maiyak. Pero sa loob-loob niya, parang dinudurog na ang kanyang puso. Alam kong may kasalanan din ako sa sarili ko kung bakit naging patapon ang buhay ko. Pero sana naisip niyo rin kung ano ang naging kasalanan mo bilang ina nung bata pa ako. Hindi mo ko inalagaan Si Papa ang kasama kong lumaki. Habang ikaw, lagi kang umaalis ng bahay. Sinasabi mong naghahanap buhay ka pero ang totoo, nanlalalaki ka lang. Hindi yan totoo! Hindi mo na ako maluloko. Napalakas na ang sigaw ni Jano kaya nagising na ang mag-ama sa kabilang kwarto. Alam ko ang lahat, ma. Bata pa lang ako. Alam ko nang ginagago mo lang si Papa. Kaya ngayon,
Wala kang karapatang sabihin sa akin na kasalanan namin ni Papa kung ano ang naging buhay namin. Dahil kung naging matino ka lang din sanang ina, hindi sana madilim ang tahanan na sinisilungan namin ni Papa. Huwag kang mag-alala. Ngayong mawawala na ako rito. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Bahala na rin ako sa sarili ko. Baka sa lansangan ko mahanap ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Kinuha na ni Jano ang kanyang bag. Wala man lang panghihinayang ang kanyang ina na umalis siya. Kitang-kita pa nga niya sa mukha nito na masaya itong wala na siya roon. Lumipas ang ilang araw na tuloy ang sinasabi ni Amaro na pagtatayo ng babuyan sa Baryo Makisig. Sa unang araw pa lang ng pagtitinda nila, marami na agad ang bumili sa kanila. Epektibo ang ginagawang panghihikayat ni Jano at Vong sa mga dumadaan sa kalye. Tuwang-tuwa ang tatay ni Amaro sa kanila, kaya sa mga sumunod na araw ay pinagkatiwalaan na silang magbantay roon. Masaya si Jano dahil kahit na papaano, kumikita na rin siya ng pera. May naitatabi na rin siya para sa sarili niya. Hindi rin naman kasi siya nangungupahan ng bahay. Tumutuloy sila ni Vong sa bahay nila Amaro. Meron din kasing bahay ang pamilya ni Amaro sa Baryo Makisig na pansamantalang pinapagamit sa kanila. Amaro, pre, maraming salamat talaga ha. Malaking tulong tong babuyan para sa amin ni Vong. Nakakahiya nga kasi talagang pinatiran niyo pa kami sa bahay niyo. Naku, wala namang problema sa akin yung mga pre. Mas may tiwala sa inyo si Papa kaysa sa ibang tao, no? Isa pa, para saan pa't magkakababata tayo? Pre, kapag nakaluwag-luwag na kami, makakabawi rin kami sa'yo. Huwag niyo na munang isipin yun. Ang masiisipin niyo kung papaano kayo makakabawi sa sarili niyo. Pero, mga pre, maiba nga tayo. Oh, bakit? May balita ka na ba ron sa crush mo? Hindi yun. May narinig lang naman akong usap-usapan dito. Aba, parang alam ko na yung sasabihin mo ah. Tungkol yan sa aswang ano? Oo. Narinig mo rin kanina yung kwentuhan ng dalawang matanda? Oo pre. Ang sabi nung isa, may natagpuan daw na bangkay ng aswang sa gubat. Tapos, nung balikan nila wala na raw yung bangkay. Totoo kaya yung aswang na yon? Di ko alam. Pinagtatakot lang sa amin yan ni Lola noon Pero hindi pa ako nakakakita ng ganyan. Totoo ang aswang. Ha? Naniniwala ka sa aswang? Hindi naman sa naniniwala pero parang ganun na nga. Si Papa kasi noon, nakakita na rin siya ng aswang nung binata pa siya. Kasama niya si Lolo Elias noon. Sa gubat din sila nakakita. Ha? Anong ginawa nila? Hindi ba sila nasaktan? Wala. Tumakbo lang sila. Hindi naman nila kaya yun Mabangis daw kasi ang mga aswang. Paano kung totoo yung aswang at totoong may aswang nga na nakita sa gubat malapit dito? Di ano naman. Wala na tayong pakialam dun Basta tayo rito, naghahanap buhay tayo. Natigil lang ang pag-uusap nila na may lumapit na bata sa tindahan nila. Sa tansya ni Jano ay nasa 10 taong gulang pa lang ito. Mukhang mabait ang bata dahil sa mukha nitong maamo. Boy, bibili ka ba? Magkano po ang kilo ng baboy? 320 na lang para sa iyo, boy. Di ba 320 naman talaga ang kilo ng baboy dito sa atin? Niloloko mo yata ako Natawa si Jano at Bong, pero nanatili namang seryoso ang bata. Parang wala itong panahon para makipagbiruan sa kanila. Naku naman tong batang to. Siyempre, biro lang naman yun. O ano, bibili ka ba? Bibili ako 1 kilo. Patingin ng timbangan ha. Bakit? Anong gagawin mo sa timbangan? Aalamin ko kung may pitik. Ha? Anong pitik? Kung may daya. Agad na lumapit ang batang si Bonnie sa timbangan. Nang masiguro nitong nasa maayos na lagay ang timbangan, binigay na rin ng bata ang kanyang bayad. Sino kaya yung mga magulang nito? Bakit parang walang modo? Huy, hinaan mo lang ang boses mo. Baka marinig ka. Oh, eto.
1 kilo talaga yan ha. Di kita dinaya ha. Bago lang kayo dito, no? Oo, mga 5 araw pa lang. Tumingin ng bata sa mga baboy sa kulungan at sandali rin itong tumingin sa mga karneng nakalatag sa lamesa. Ingatan niyo ang mga alaga niyong baboy. Nagkatinginan ng tatlo. Pare-pareho silang walang ideya kung ano ang nais iparating ng bata. Sandali bata, anong sinasabi mo? May mga aswang, dahil hindi pa sila natatakam sa tao, punterian nila ngayon mga hayop, partikular, baboy dahil malaman. Kaya kung ako sa inyo, tabihan niyo sa pagtulog ang mga baboy niyo para mas mabantayan niyo. Natawa sila sa sinabi ng bata, pero hindi man lang nila nakitang ngumiti yun sa kanila. Naglakad na yung palayo. Lokong bata yun ah. Paano kung may aswang nga? Paano itong mga baboy? Bakit? Balak mo bang sundin yung sinasabi ng bata? Matutulog ka sa tabi nila? Baliw, siyempre hindi. Ang baho kaya dyan. Medyo napaisip lang ako. Ay nako, wag na nga muna nating isipin ng batang yan. Itinuon na lamang nila ang atensyon sa pagtitinda. Bandang 5:00 pa lang ng hapon, ubos na ang mga nakalatag na karne. Kaya naman, niligpit na rin nila ang mga gamit. Inayos na rin nila ang pagkakakandado ng kulungan ng baboy. Dahil sa pagiging tamang hinala, naglagay din sila ng bawang at isinabit pa nila yon sa gilid ng kulungan. Ewan ko na lang kung lapitan pa ito ng aswang. O paano? Mauna na siguro kayo sa bahay. Ha? Bakit? Saan ka naman pupunta, ha? Susubukan kong dalawin si Lolo. Lolo mo pupuntahan mo? Kailangan mo ba ng backup? Baka pang pinagsasabi mo dyan. Hindi naman ako makikipagsuntukan kay Lolo, no? Baliw. O sige na. Sunod na lang ako sa bahay mamaya. Tinapik na siya ng 2 sa balikat at nauna na ring naglakad ang mga yon. Samantalang siya ay nanatili munang nakatayo sa kanyang kinalalagyan. Huminga siya ng malalim. Iniisip niya kasi na baka kapag nakita siya ng kanyang lolo ay maggalit na naman ito. Hindi ko na lang siguro siya lalapitan. Makita ko lang siya kahit malayuan ayos na. Tinahak na ni Jano ang daan. Tanda niya ang kanto kung saan nakatirik ang bahay ng kanyang lolo. Ilang sandali lang ay nakarating na rin siya roon. Malinis ang bakuran. Wala na mga dating kalat na nakikita niyang nakatambak lang sa gilid. Simentado na rin ang kalahating parte ng bahay. Meron na rin kuryente sa loob na dati ay kandila at gasera lang ang nagsisilbing ilaw sa gabi. Napangiti si Jano. Sa 1 taon na hindi niya nakausap ang kanyang lolo, may nangyari din palang maganda sa buhay na matanda. Nasaan kaya si Lolo? Hindi niya matanaw ang matanda sa bakuran. Kahit silipin din niya sa bahay ay wala namang tao roon. Ang tanging naroon lang ay ang malaking kaldero sa gilid ng bahay na nakasalang. Tingin niya ay nasa trabaho pa ang kanyang lolo kaya naisipan na lang niya na umalis. Pero nang hahakbang na sana siya, bumungad sa kanya si Mang Elias. May daladalang mga prutas. Napadaan lang. Kumusta po kayo? Unang napansin na matanda ay ang mga dugo niya sa damit. Salubong ang kilay ni Mang Elias na tumingin sa kanya. Ano yung mga dugo sa katawan mo? Nakapag-away ka na naman ba? Ito, dugo ho ng baboyan. Namamasukan kasi ako sa baboyan, Lo. Nagtitinda kami ng karne. Tumingin muna sa kanya si Mang Elias na para bang sinusuri nito ang buo niyang katawan. Halika nga, dito tayo mag-usap sa loob. Nahihiyaman ay sumunod na rin si Jano sa matanda. Binigyan siya nito ng tableya na mainit-init pa. Umupo siya sa gilid ng hagdanan para simulan ang kanilang pag-uusap, bagay na matagal na nilang hindi nagagawa. Lo, alam kong hindi naging maganda yung huli nating pag-uusap, kaya gusto ko sanang humingi ng tawad Naging bastos ako sa iyo noon. Mas kinampihan ko si Papa kahit na alam ko na
May ugali rin siya talagang hindi maganda. Hindi naman ako nagalit sa'yo, Jano. Po, hindi kayo galit sa akin? Pero Naiintindihan ko ang ginawa mo. Tama lang na ang papa mo ang kinampihan mo. Dahil noong panahon na yon, ikaw lang naman ang meron siya eh. Ikaw lang ang pwede niyang maging kakampi. Samantalang ako, nasa likod ko ang mga tiyuhin mo, ang mga kapatid niya. Jano, wala kang kasalanan kung ano man ang naging aditan namin ng papa mo. Nadamay ka lang. sa loob ng 1 taon, akala ko galit kayo sa akin. Akala ko kinamumuhian niyo ako. Kaya mas pinili ko na lang na hindi magpakita. Noong hindi ka na nagpupunta rito, lagi ako napapaisip kung ayos ka lang ba. Nag-aalala rin ako. Kasi ano man ang nangyari, apo pa rin naman kita. Lo, noong nawala si Papa at noong hindi na ako nakakapunta rito, pakiramdam ko, wala na akong pamilya noon eh. Kahit kasama ko si Mama, pakiramdam ko wala lang ako sa kanya eh. Pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Walang kakampi, walang karamay. Pero ngayon nalaman ko na hindi ka galit sa akin. Lumuwag yung pakiramdam ko, Lo. Hindi na napigilan ni Jano na mapaiyak dahil sa magkahalong tuwa at kalungkutan. Tuwa dahil sa wakas, naramdaman na rin niyang kakampi niya ang kanyang lolo. Lungkot dahil sa mga sandaling dapat ay kumpleto silang tatlo. Wala na ang kanyang ama. Kakampi mo naman ako Jano. Sadyang may mga bagay lang talagang kailangang palipasin. Nung mawala ang papa mo, hindi mo alam na lagi kitang dinaraanan sa inyo. Inalam ko mula sa kapitbahay ninyo kung ayos ka lang ba. At dahil doon, nalaman ko na lagi kang nasasangkot sa gulo. Para kang napariwara. Nalungkot ako dahil doon. Pero naisip ko na hayaan ka na lang. Kasi akala ko rin galit ka rin sa akin. Nung burol ng papa mo, naroon ako. Pero hindi ako makalapit. Pakiramdam ko kasi wala akong karapatan. Kaya kahit masakit, tiniis ko. Kahit nasa malayo lang ako. Lolo, bago mamatay si Papa, sinabi niya sa akin na mahal niya kayo eh. Gusto niyang humingi ng tawad sa inyo pero wala na siyang oras. Jano, dumito ko lang muna ha. Bumawi tayo sa isa't isa. Gusto kong iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Maraming salamat, Lo. Pero nakatira po ako ngayon sa kaibigan ko eh. Doon kami tumutuloy dahil nga sa nagtitinda kami ng karne. Pero huwag ka mag-alala, Lo. Palagi naman akong dadalaw dito. Ay, salamat naman at gumaang na rin ang pakiramdam ko. Napadako ang tingin ni Jano sa mga sugat ng kanyang lolo sa braso. Nagtaka siya dahil kahit papagaling na yon, malaki-laki at mahaba-haba ang sugat. Lo, anong nangyari dyan sa mga sugat mo? Ang lalaki niya na. Eto. Ay, nakuha ko mga yan sa pangangaso. Mababangis sa mga baboy ramo Kaya, ayan. Lo, palagi kayong mag-iingat ha. Kayo na lang ang meron ako Kaya kapag pati kayo nawala, baka hindi ko nakayanin. Napatigil ang kanilang pag-uusap nang biglang lumabas sa bahay ang batang si Bonnie. May mga dala itong magazine na may malalaswang larawan. Galit ang batang inilapag nito ang magazine sa ibabaw ng lamesa. Nanlaki naman ang mata ni Jano nang makita yon. Lolo Elias, di ba sabi ko sa inyo, hindi ka na mangungulekta ng mga magazine na bold? Bakit marami na naman yata yan? Ay nako, tigilan mo na yung pagiging manyakis mo, Lolo. Kasi dyan tayo napapahamak minsan Napapakamot na lamang sa ulo si Mang Elias.
Nahihiya ito kay Jano dahil yun pa talaga ang bumungad sa binata. Lo, sino yung batang yan? Kanina bumili yan sa amin eh. Apo siya ng tiyuhin mong namayapa na rin. Ako na nag-alaga sa kanya mag-iisang taon na rin. Bata, pinsan din pala kita. Hindi kita kinakausap, no? Si Lolo kausap ko. Kasi manyakis tong si Lolo eh. Mahilig ito sa mga babae. Ay, Lolo, kapag hindi ka pa tumigil sa pagiging manyakis mo, dadasalan ko ang kaluluwa ni Lola para dalawin ka. Ay, Diyos ko ka naman, bata ka, oh. Ayusin mo nga yung mga sinasabi mo. Baka mamaya maniwala ang Kuya Jano mo. Lolo, bakit naman kasi hanggang ngayon ugali mo pa rin yan? Parang naalala ko nung 10 taon pa lang ako, nangongolekta ka rin ng mga ganyang magasin eh. Koleksyon ko lang naman yan. Wala naman yan. Ay naku, Lo, tumigil ka na sa ganito. Kasi kung hindi ka titigil, baka isa sa mga nilalandi niyong babae aswang na pala. Sa sinabing ito ni Bonnie ay sumeryoso ang mukha ni Mang Elias. Maging si Jano ay nagtataka rin. Aswang? May aswang ba talaga dito, Lo? Wag mong intindihin yung batang yan. Malikot lang talaga ang utak nito eh. Sige na, Bonnie. Ibalik mo na yan sa loob at maganda ka na rin ng plato. Kakain tayong 3. Sino ba yung kausap mo? Siya ang Kuya Jano mo. Siya yung sinasabi ko sa iyo na pinsan mo. Naglakad ang bata at lumapit ito kay Jano. Parang hinuhusgahan nito ang binata base sa kung papaano ito tumingin. Pinsan pala kita? Lo, bakit ganyan yung batang yan? Hindi mo ba dinisiplina yan? Ganyan na yan ang dumating sa akin eh. Buti nga medyo tumino pa yan ha. Mas malala yung ugali niyan dati. Ayoko na mayabang dito sa bahay ni Lolo Elias ha. Kapag nandito ka, dapat tahimik ka lang. Naintindihan mo? Oo na. Kulit mo. Mga ilang sandali lamang ay kumain na rin silang 3. Masaya si Jano sa mga sandaling ito. Dahil sa wakas, muli na niyang nakasama ang kanyang Lolo Elias. Namiss niya rin kasi ang mga ganitong senaryo. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na rin ang binata. Bago siya umalis, binigyan siya ng kanyang lolo ng isang kwintas. Kwintas? Para saan to, Lo? Regalo ko lang sa iyo yan. Maraming birthday mo ang nakalipas pero wala akong naibigay, di ba? Hindi mo naman kailangan magregalo, Lo. Malaki na ako. Pero maraming salamat pa rin po. Apo, suotin mo palagi yan ha. At huwag mong aalisin. Po? Bakit naman po? Wala lang. Para matuwa ako kapag nakikita kitang suot yan. O sige po. Wala naman pong problema. O sige na, Lo. Uwi na po ako Baka hinihintay na rin ako ng 2 kong kaibigan eh. Oy, dumalaw-dalaw ka ha. Nandito lang ako palagi. Nginitian ni Jano ang kanyang lolo at kinuwayan habang papalayo. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Sobrang luwag ng kanyang paghinga. Hindi siya makapaniwala na muli silang makakaayos ni Mang Elias matapos ang 1 taon. Kinabukasan ay maagang nagising ang magkakaibigan kahit dapat ay day off nila noon. Nagising sila hindi dahil magbubukas sila ng tindahan. Nagising sila dahil sa pambubulabog ng ilan nilang suki. Napabangon sila at litong-litong hinarap ang mga yon kung ano ang problema. Namulagat ang kanilang mga mata nang malaman kung ano ang nangyari. Nawala ang kanilang antok. Dali-dali silang tumungo sa kulungan ng kanilang baboy. Pagdating nila doon, inabutan nilang nakabukas na ang kandado. Hindi naman lumabas ang ibang baboy. Kaso sa gilid ng kulungan, nakita nila roon ang nagkalat na dugo. Paglapit pa nila kaunti, nakita naman nila ang tira-tirang parte ng baboy. Napamura si Amaro. Nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Diyos ko, sino naman gumawa nito? Pre, di kaya
inatake ng aswang to? Hindi na sila nagtaka. Yun din naman kasi ang naririnig nila mula sa mga taong naroon. Dahil wala na rin naman silang magagawa, nilinis na lamang nila ang parting nabahira ng dugo. Pagkatapos ay nagtungo sila sa barangay para magpa-blatter. Pinakinggan naman sila ng mga taga-barangay. Ang kaso nga lang, pinayuhan sila na itigil na muna ang pagninegosyo ng buhay na baboy. Dahilan na rin sa kumakalat na kwentong may aswang na paikot-ikot sa Baryo Makisig. Yun na ang kabuhayan ng tatlo, kaya hindi sila pwedeng tumigil. Kaya kahit medyo naniniwala na sila sa mga kwento, itutuloy pa rin nila ang baboyan. Siguro mas maganda kung lipat na lang natin ang kulungan dito sa bakuran natin para kahit na papano mas madali nating mababantayan. Sus, akala mo naman ang dali lang maglipat ng kulungan. Ipapagawa pa natin yun, no? Siguro nga tama yung sinabi ng bata. Kailangan nating tabihan sa pagtulog yung mga baboy. Ha? Ikaw na lang, no? Ang baw-baw dun eh. Speaking of batang yan, alam niyo bang pinsan ko yan? Kasama ni Lolo ngayon dun sa bahay nila. Anak ng tiyuhin kong namatay. Ah, kaya pala parang kasing ugali mo rin eh, no? Di kung pinsan mo pala yun. Pwede nating tanungin yung bata tungkol sa mga aswang. Pre naman, bata lang yun, oh. Anong alam nun? Lahat ng sinasabi nun, gawa-gawa lang ng utak niya. Itong nangyari sa isa nating baboy, gawa-gawa lang ba ito? Sandali silang natahimik. Nag-iisip ng pwedeng maging paraan para hindi na masundan ang pagkamatay ng isa nilang baboy. Problema ko nito. Paano ko sasabihin kay Papa ang nangyari? Di maniniwala yun eh. Wala ka naman choice, di ba? Kesa naman gumawa ka pa ng kwento. Pangit mo pa naman mag-imbento ng kwento. Naalala ko dati nung elementary pa lang tayo. Niloko mo si ma'am. Sabi mo, kaya ka absent kasi patay ang lolo mo. Pero nung meeting, lolo mo rin naman yung pumunta. Uy, tagal-tagal na nun. Sabay-sabay silang napalingon nang makita ang isang matandang lalaki sa labas ng bakuran. Nakasuot yun ng jacket at maong na pantalon. Medyo madungis kaya naisip nila na isa yun sa mga nakita nilang pulubi na paggala-gala. Dahil likas naman na maawain si Jano, nilapitan niya yun. Manong, ano pong kailangan nyo? May pagkain ba kayo dyan, mga iho? Baka pwedeng makahingi. Mga pre, may natira pa ba sa almusal natin? Oo, meron pa. Teka. Kinuha ni Vong ang tinapay sa loob. Lumapit na rin ang dalawa at binigay sa matanda. Ngumiti ang matanda. Kitang-kita sa mukha nito ang kasiyahan. Nang masusuriin nila ito, napansin nilang wala pala ang kanang mata nito. Mas lalong nakaramdam ng awa si Jano. Naalala na naman kasi niya ang kanyang lolo. Alam niyo, ang bait ninyo. Maraming salamat ha. Wala pong anuman, Manong. Nasubukan niyo na po bang mag-push up? Huy, ikaw talaga. Nako, Manong, huwag niyo na po itong intindihin na sira ulo po ito eh. Ay, sige. Aalis na ako. Maraming salamat uli. Nang makalayo na ang matanda, binatukan ni Jano ng malakas si Vong. Napakamot naman yun sa ulo. Rico naman, problema mo. Nakita mo nang walang kanang kamay, tatanungin mo pa kung nagpo-push up. Wala ka ba sa katinuan? Wala namang masamang magtanong, di ba? Ay naku, tama na nga yan. Ang mabuti pa, Vong, magsaing ka na muna. Ako, pupunta lang ako sa rentahan ng telepono. Tatawagan ko si Papa. Bakit? Wala ka bang cellphone? Naku, walang signal dito, no? O sige, dadaan na lang muna ako kay Lolo. Hanip, iiwan niyo ako dito mag-isa? Bakit? Baby ka pa ba para asikasuhin? Sige na. Wala nang nagawa pa si Vong. Sinunod na lamang nito ang utos ni Amaro. Samantala, sabay namang naglakad si Jano at Amaro sa daan. Hanggang sa mga sandaling yon,
Usapan pa rin ng mga tao ang nangyari sa babuyan nila. Marami rin palang chismosa dito, no? Kala ko sa bayan lang eh. Kahit saan naman meron eh. Gusto mo samahan muna kita sa lolo mo bago ako tumawag kay Papa? Pwede rin naman. Mabilis na naglakad ang dalawa hanggang sa marating na nila ang bakuran ni Mang Elias. Pero nakasarado pa ang bahay. Wala rin ang tsinelas na maglolo sa tapat ng pintuan. Pumasok na muna sila sa loob at saka umupo sa gilid. Sigurado ka ba na bahay ito ng lolo mo? Baka mamaya trespassing na tayo ha. Naku, mababaril talaga tayo. Ano ka ba? Bahay ito ng lolo ko, no? Kagagaling ko nga lang dito kahapon, di ba? Pero, nasaan naman kaya yung lolo mo? Ang aga-aga eh. Ano ba trabaho nun? Maraming sideline yun. Hintayin na lang natin. Para may pagkaabalahan ay nagsibak na lamang sila ng kahoy sa gilid. Mga ilang sandali lang, dumating na rin si Mang Elias at Bonnie. Parang namundok ang pormahan ng dalawa. May mga dala rin kasi silang itak at pana. Agad namang napatayo si Jano at saka nilapitan ng kanyang lolo. Lo, kasama ko nga pala si Amaro. Siya yung sinasabi ko sa inyong kaibigan ko na tumulong sa akin. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya na po at napakialaman namin tong mga kahoy. Ay, walang problema. Magandang umaga rin. Ay, teka, bakit kayo naparito? Wala lang, Lo. Napadalaw lang. Wala naman kasi kaming tinda ngayon eh. Pahinga kami kapag linggo. Ay, sige. Ay, Bane, itipla mo nga muna kami ng maiinom. Agad namang umalis ang bata at naupo silang tatlo sa harapan ng lamesang kawayan. Bakit parang may mga problema naman yata kayo? May nangyari ba? Opo eh. Medyo problemado po talaga. Kasi namatay po yung isa naming baboy. Namatay? Ano nangyari sa baboy? May sakit? Lo, pinatay siya. Kinain ng buo. Mga buto na lang ang natira eh. Ang sabi ng mga tao, malaki raw ang tsansa na aswang ang dumali sa isa naming baboy. Aswang? Pansin ni Jano na hindi man lang nabigla ang kanyang lolo. Para bang alam na rin na matanda ang mga ganoong senaryo. Mang Elias, ano po ba pwede namin gawin para hindi na masundan ang nangyari? Hindi naman ako albularyo. Pero para matulungan ko kayo, susubukan kong humingi ng pangontra mamaya sa kaibigan kong albularyo. Baka sakaling makatulong. May aswang ba talaga rito, Lo? Yung kasi ang sinasabi ng mga tao dito eh. Tatapatin ko na kayo, ha? Noong nakaraang taon, may nakitang aswang dito. At yung aswang na yon, yun din yung nakitang bangkay sa gubat na bigla na lang ding nawala. Walang nakakalam kung saan galing ang mga aswang na yan. Pero isa lang naman ang nasisiguro ko. Totoo naman na mga aswang. At dito sa atin, meron din yan. Hindi lang matugis kasi malaki itong baryo natin na to eh. Nakakatakot naman pala ang aswang na yan. Diyos ko, paano yung babuyan namin? Mamayang gabi, bantayan nyo yung babuyan habang wala pa akong nakukuhang pangontra. Hanggat maaari, huwag na kayong matulog. Baka marami ang mga aswang. Kapag nagkataon, isang bagsakan mauubos yung baboy nyo. Naku, mukhang gagawin talaga natin yung sinabi ng bata. Bumuntong hininga si Mang Elias. Nag-iba ang reaksyon ng mukha nito. Parang problemado ang matanda. May bakas ng pagiging konsumido. Hindi na natiis ni Jano ang sarili niya. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap na ng solo ang matanda, ay ginawa na niya. Pumasok siya sa loob ng bahay para sundan si Mang Elias at agad na kinausap. Lo? Oh, bakit mo hindi iwan yung kaibigan mo sa labas? Ayos lang naman yun, Lo. Mukhang nakakaintindihan naman sila ni Bonnie. Ay bakit? May sasabihin ka ba? May naalala lang ako, Lo. Naalin? Nung graduation ko nung elementary. Di ba wala ka nun? Oo. Pasensya na po.
May ginawa lang eh. Wala naman sa akin yun, Lo. Matagal na akong nakausad doon. Bakit mo binuksan yung usapan na yan? May naalala lang ako eh. Kasi, nung araw na yon, wala ka maghapon. Tapos, kinaumagaan ka na nang nakauwi. Nang balikan kita rito, nakita ko na marami kang sugat sa katawan. Kasing lalaki rin ang sugat mong yan ngayon. Hindi na nakatugon na matanda. Parang natutunugan na nito kung ano ang nais tumbukin ng kanyang apo. Tapos, sa mga sumunod na araw, nakita kita. Bandang gubat. May daladala kang itak. At saka pana. At may maraming palaso. Gayang-gaya ng dala nyo kanina ni Bonnie. Ang pinagtatakan ko lang, Lo, kung totoong mga baboy ramo ang nakakalaban nyo sa gubat, bakit sobrang hahaba ng sugat nyo? Hindi kayang gumawa ng baboy ramo ng ganyang uri ng sugat. Kaya, napapaisip lang ako, Lo. Ano ba talaga ang ginagawa nyo sa gabi? Pangangaso ba talaga? Jano, totoo ngang naging mulat ka na sa paligid mo. Malayong-malayo ka na sa dati. Pero hanggat maaari, sa bagay na to, gusto kong maging mangmang ka. Kung ano man ang napapansin mo, itago mo na lang sa sarili mo yan. Pero, hindi mo ba sasabihin sa akin kung ano? Naniniwala ka sa kasabihang ligtas ang may alam. Ako kasi hindi eh. Para sa akin, mas makakaligtas ang isang tao kung ang alam lang niya ay mga bagay na karaniwang alam ng mga tao. Sa madaling sabi, ligtas ang mangmang. Huwag niyo na akong laruin yung mga salita niyo, Lo. Hindi ka dapat masangkot kung ano man ang ginagawa ko, Apo. Iba ang buhay mo sa buhay ko. Apo, nakikiusap ako. Makinig ka sa akin. Wala kang pagsasabihan kung ano man ang mga naiisip mo tungkol sa amin ni Bonnie. Kung ayaw niyong sabihin, o di sige, igagalang ko po. Pakiramdam ko kasi may maganda kang dahilan kung bakit kailangan hindi ko malaman. Pero Lo, darating din ang oras na malalaman ko yan eh. At kapag dumating yon, gusto kong sumama. Hinawakan siya na matanda sa balikat at pumiti ng malapad. May syota ka ba? Bakit mo naman iniba ang usapan, Lo? Baka kasi may makarinig. Syota? Wala. Sino naman ang magkakagusto sa akin eh? Hindi na nga ako kagapuhan. Wala pa akong maraming pera. Diyos, mahina ka lang kamong dumiskarte. Ganito, mamayang gabi, sumama ka sa akin. Ha? Sumama saan? Sa beer house. Maraming chicks doon. Sus, pambira naman tong si Lolo. Babae na naman. Sige na, samahan mo na ako. Gayun na lang tayo magkakasama ulit eh. Sige ka, baka sa susunod na bukas wala na ako tapos tatanggihan mo ako ngayon. Tao talaga oh. Nangonsensya pa tong lolo kong to. Paano si Bonnie? Papainumin ko ng maraming gatas yan para madaling makatulog. Saka tayo aalis. Pambihira. O sige na nga. Basta saglit lang tayo ha. Ayaw kong mag-akay na matandang lasing ha. Ay, grabe ka naman sa matandang lasing ha. Tignan mo ako. Kahit matanda na ako ang lakas-lakas ko pa, no? Nagubad pa ng damit ang matandang si Elias. Hindi may tatanggi na kahit may edad na, may mga muscle pa rin ito sa katawan. Kita ang 6 na abs sa tiyan nito. Yabang mo, Lo ha. Meron din ako niyan, no? Kanino ka ba magmamana? Ay, ayan na naman siya. Tinigil nila ang kanilang usapan nang marinig nila ang boses ng isang babae na nagsisigaw sa labas. Pagsilip ni Jano sa pintuan, nakita niya sa tapat ang isang babae na sa palagay niya nasa edad 30 pa lang yun. Maputi ang babae at medyo maganda. Kaso mukhang mas madalas pang mag-birthday kesa maligo.
Hoy, Elias! Nasaan ka na? Miss na miss ko ng haplos mo. Nakaka-addict ka. Lumabas ka dyan. Tara, magbakbakan tayo. Kakapagawa ko lang ng kama ko, dali. Lolo, sino ba yung babaeng yan? Si Maricar yan. Nakalandian ko yan nung nakaraang buwan. Hindi ko alam kung paano ako nahanap dito. Ayaw ko na dyan eh. Tamad maligo. Si Lolo naman, yan ang napapala mo sa pagiging babaero mo eh. Huwag mo na akong sermonan. Paalisin mo na lang kasi yan. Napapakamot na lamang sa ulo si Jano. Paglabas niya, kinakausap na ni Bonnie ang babae. Wala dito si Lolo. Patay na. Kung gusto mo siya makita, sundan mo siya sa langit, hindi kaya sa impyerno. Hindi ka ba alis? Tatagayin kita. Sige. Alis na. Alis. Natakot ang babae sa bata. Nawindang naman si Jano at Amaro sa ginawa ni Bonnie. Uy, hindi tama yung ginawa mong nagbabanta ka na may ita ka pa ha. Masama yan. At yung sinasabi mong patay na si Lolo, masama rin yun. Huwag mo nang ulitin yun ha. Mas marami pang masasama ang ginagawa dyan sa lansangan, pero inuulit-ulit nila. Sila ang sawayin mo, no? Ba't loko talaga tong batang to ah. Tama na yan. Ang mahalaga, wala na yung lukaret. Tumingin ng masama ang batang si Bonnie kay Mang Elias. Kung nakakamatay lang ang tingin, matagal nang pinaglalamayan na matanda. Lolo, kapag hindi ka talaga tumigil sa pambababae mo, puputulin ko yan toy-toy mo. Tumigil na ako, no? Sila naman itong lapit ng lapit eh. Mang Elias, chick boy pala talaga kayo no? Itong si Jano, sobrang torpe naman ito. Awaan nyo nga po ng pagiging madiskarte itong apo ninyo. Isa ka pa? Gusto mo pang maging babayero din si Kuya Jano? Naku, biro lang naman Pre, angas itong pinsan mo no? Pwede ko bang kutusan? Ikaw ang bahala. Mabilis na nagdaan ng oras. Sumapit na naman ang kinagabihan. Kagaya ng napag-usapan na maglolo, umalis sila ng bahay na masigurong masarap na ang tulog ng batang si Bonnie. Lo, sigurado ka bang ayos lang si Bonnie na mag-isa sa bahay ninyo? Oo naman. Palagi ko namang ginagawa ito eh. Wala namang nangyayari diyang hindi maganda. Palagi? Ibig sabihin, sanay na sanay ka na sa ganito? Abay, oo naman, no? Lo, hindi ba nakakasama sa'yo na iba-ibang babae ang kinakalantari mo? Hindi naman nakakasama. Nakakabuti pa nga eh. Kasi naman, matanda na ako. Siguro naman kailangan ko ring sumaya-saya kahit napapano. Hindi yung puro na lang ako trabaho. Po? Ano po palang trabaho niyo, Lo? Napatigil si Mang Elias sa paglalakad. Agad itong nag-isip ng idadahilan niya. Marami akong trabaho, no? Lahat yata ng sideline pinagkakakitaan ko na. Pangangaso, panghihilot sa bayan, basta, marami. Wala kang illegal na ginagawa? Abo sira ulo ka yata, no? Bakit naman ako gagawa ng illegal, aber? Naniniguro lang ako, Lo. Oh, sana tayo sasakay nito? Yung dilaw na tricycle ang sasakyan natin. Halika na. Halos 15 minutos lang naman ang kanilang naging biyahe. Nakarating na rin sila sa isang beer house na malapit na rin sa pagitan ng bayan at ng kanilang baryo. Sa labas pa lang, parang nagniningning na ang mga mata ni Mang Elias. Lalo na nang makita na nito ang mga babaeng nakatambay sa labas. Paraiso ito, apo! Paraiso! Pambihira naman talaga itong si Lolo. Paglapit nila ay agad silang hinarang ng mga babae. Parang mga lintako makalingkis sa mga braso nila nang dalhin sila sa loob nito. Bigyan nyo kami ng tigi-isang beer, tapos tigi-isang babae. Ay, Lo, hindi na po. Beer lang sa akin. Sa'yo na yung babae. Sigurado ka bang hindi ka titikim ng tahong? Wag na. Makakasakit pa ako ng ganyan eh. Malinis ang mga yan. Natanggalan na ng hasang. Ano yun? Isda? Sige na, Lo. Ikaw na lang.
Alak na lang ako. Habang naghihintay, nilibot ni Jano ang kanyang mga mata. Marami siyang nakikitang babae sa kung saan-saan. Ang iba, nilalandi na rin ng ibang customer. Ang iba naman ay nasa gilid-gilid lang. Sa isip-isip ng binata, paraiso nga talaga ang ganitong uri ng lugar para kay Mang Elias. Pero kahit kasi medyo sutil siya, hindi niya nakasanayang pumunta sa mga ganito. Hindi rin siya magaling pagdating sa mga babae. Sa katunayan, isa siyang dakilang torpe. O ano? Okay ba? Ang ingay dito, Lo eh. Hindi ka pa ba nakakapunta sa ganito? Ngayon pa lang ang umpisa. Walang ya. Taga-bayan ka, hindi ka nakakapunta sa ganito. Eh, ang daming beer house doon ah. Anong nangyari sa pa-bad boy effect mo? Noon lang yun, Lo. Nagbago na po ako. Tsaka, wala naman akong oras sa mga ganito eh. Wala naman akong pera. Ang dami ko pang utang eh. Marami kang utang. Eh, bakit ka naman nagka-utang? Basta, ayaw na kitang idamay doon. Kaya ako nagsisikap ngayon para makabayad sa kanila. Nang sa ganun eh, hindi lang nila ako kulitin. Lo, uy, nakikinig ka ba sa akin? Napansin ni Jano na nasa malayo ang tingin ng kanyang lolo. Nang tingnan niya kung sino ang tinatanaw nito, nakita niya sa dulong parting lamesa ang isang babae. Nag-iisa lang yun doon habang nagiinom. Kahit na medyo madilim, nakikita ni Jano na medyo may itsura ang babae. Uy, Lo, naririnig mo ba ako? Anong sinabi mo? Wala. Pero sino ba yung tinitingnan niyo dyan? Eh, hindi ko rin kilala eh. Ang lakas ng dating na sa akin eh. Napapailing na lamang si Jano. Pagdating ng order nilang alak, ay agad silang uminom. Maya-maya pa, biglang may mga babae nang nagsayawan sa gitna ng entablado. Gustong takpan ni Jano mga mata niya dahil nahihiya siya. Kaya sinakyan na lamang niya ang gusto ng kanyang lolo. Tuwang-tuwa ang matandang si Elias sa kanyang nasasaksihan. Nanlalaki ang mga mata nito dahil nasa harapan nila mismo ang stage. Hanggang sa matapos ang show ay hindi pa rin nawawala sa mukha ng matanda ang malapad ng ngiti. Niyaya na ni Jano ang lolo niya nang nakakadalawang bote na sila. Eto naman si Jano. Gusto ka agad umuwi. Eh, may show pa ulit yan, no? Lo, kanina pa tayo rito. Hindi maganda na iniiwan mo si Bonnie na mag-isa sa bahay. Ay, nako. Sige na nga. Lumabas na sila ng beer house makatapos makapagbayad. Nasa gilid na sila ng kalsada habang naghihintay ng masasakyan. Ilang sandali pa, biglang may lumapit sa kanilang babae. Sa palagay ni Jano ay halos kasing edad lang siya nito. Yun ang babaeng kanina pa tinitingnan ni Mang Elias. Excuse me. Kung akong pakay mo, wala akong time sa mga babae, pasensya na. Hindi naman ikaw ang gusto ko makausap eh. Ha? Kundi ang kasama mo. Gusto mo akong kausapin? Eh, bakit? Anong may paglilingkod ko sa iyo magandang binibini? Ako nga pala si Maya. Ikaw, anong pangalan mo? Elias na lang ang itawag mo sa akin. Kanina pa rin kita tinitingnan eh. Hindi ko alam pero parang ang lakas ng sex appeal mo para sa akin. Teka. Seryoso ka ba na si Lolo ang kinakausap mo at hindi ako? Bakit? Ano bang meron sa'yo? Ha? Lolo ang nakabihag ng atensyon ko. Kaya pwede ba manahimik ka dyan? Narinig mo naman, Apo. Ngayon, alam mo na kung gaano kalakas ang karisma ko sa mga babae, ha? Napapakamot na lamang sa ulo si Jano. Hindi siya makapaniwala na mas malakas pa ang dating ng kanyang lolo kaysa sa kanya na binata pa. Pwede ka bang makausap sandali? Yung tayo lang at walang asungot? Abay, oo naman. Wala namang problema. Apo, hintay mo na lang ako rito, ha? Saglit lang naman ito. Pero Lo, Sige na, dito na muna kami. umirap pa ang babae sa kanya
Napasandal na lamang si Jano sa poste. Ay nako, grabe. Ganun pala talaga si Lolo. Nakakamagnet ng chicks. Halos 10 minutong naghintay si Jano. Pagbalik ng kanyang lolo, inaayos-ayos pa nito ang zipper. Hindi mawala-wala ang ngiti nito sa muka. Para itong nanalo sa sobra nitong saya. Sobrang galing ng babae na yun ah. Mukhang napalabang ka yata, Lo ah. Hindi lang napalaban, napasabak pa kamo ng malala sa gera. Nang may mapadaan na tricycle ay agad na nila itong pinara. Kaso sa kasamaang palad, nasiraan ang tricycle sa kalagitnaan ng kanilang biyahe. Walang choice ang maglolo kundi ang maglakad na lang. Habang tinatahak nila ang daan, hindi pa rin makamove on si Mang Elias sa babaeng si Maya. Bukang bibig pa rin niya ang babae. Pero maya-maya lang, nagtaka si Jano nang biglang tumigil sa paglalakad ang matanda. Tumingin-tingin ito sa paligid. Nang pakinggan ni Jano ng maigi ang naririnig ng lolo niya, nagtaka rin siya kung anong tunog yon. Lo, alam mo ba kung ano yon? Parang mabangis na hayop yun ah. Tumabi ka lang sa akin at bilisan natin ang paglalakad. Dali! Po, bakit nga Lo? Aswang ba yung mga yon? May nakasunod ba sa ating aswang? Basta, bilisan mo lang! Nagtaas na ng boses si Mang Elias kaya sinunod na lamang ni Jano ang sinabi nito. Pero habang pabilis ng pabilis, palakas naman ng palakas ang kanilang naririnig. Sumusunod din sa kanila yon. Bagay na nagpasimula ng kaba sa kalooban ng binata. Nag-alala siya para sa kaligtasan ng lolo niya. Maging alerto ka lang. Huwag ka nang lilingon-lingon. Lakad lang na mabilis. Nang makarating na sila sa medyo maliwanag, ay hindi na nila naririnig ang mabangis na pag-angil. Sandali silang nagpahinga sa gilid. Hiningal si Jano, samantalang ang lolo niya naman ay parang hindi man lang napagod. Lo, aswang po ba yun? Hindi ko rin alam eh. Ang mahalaga ngayon, umuwi na tayo kaagad. Malapit na rin naman tayo eh. Agad na tinungo na maglolo ang bahay nito na makabalik na sila sa baryo. Sa bungad pa lang, nakita na nilang nakaupo si Bonnie sa upuan. Nakasimangot ito at masama ang tingin sa matanda. Saan ka ba galing, Lo? Nakita ni Jano na sumenya-senyas ang kanyang lolo na hindi niya inakala na marunong din palang mag-sign language si Mang Elias. Nagtataka si Jano kung bakit kailangan gawin yun ni Mang Elias. Naisip tuloy ni Jano na baka ayaw ni Mang Elias na ipaalam sa kanya ang usapan nila ng bata. Kita rin ni Jano na sumeryoso ang mukha ni Bonnie. Jano, paano? Magpahinga ka na sa inyo. Magpapahinga na rin kami. Naatok na rin kasi ako eh. Pumasok na ang bata at ang matanda sa loob ng bahay. Nanibagong bigla si Jano sa pagiging seryoso na kanyang lolo. Para kasing nawala rin ang tama nito ng alak. Napapailing na lamang si Jano. Lumabas na rin siya ng bakuran pero nagdadalawang isip siya kung uuwi ba siya o babalik siya sa bahay ng kanyang lolo. Hindi pa sila nakakalayo. Natanaw niyang lumabas si Mang Elias at Bonnie. Iba na ang suot ng mga ito. May daladala rin silang pana at meron ding itak. Dahil doon, hindi na napigilan ni Jano ang sariling hindi maintriga. Nagtago siya sa gilid. Inabangan niyang dumaan ang kanyang lolo at si Bonnie. Sinundan niya kung saan pupunta ang dalawa. Masama kasi ang kutob niya na baka may gawing kakaiba mga yon. Habang sumusunod siya, napapansin niya na paliblib na ng paliblib ang kanilang napupuntahan. Saan kaya pupunta itong dalawang to? Malabo namang mga ngaso lang sila. Kasi bakit ganun yung mukha ni Lolo? Parang laban na laban eh. Pinagpatuloy na niya ang pagsunod hanggang sa nakarating na rin sila sa nagtataasang puno ng nyog. Tumigil na rin sa paglalakad si Mang Elias at Bonnie. Nilabas na nitong dalawa ang daladalang itak. Teka, pati si Bonnie may dala ring itak? Gagi, ano bang meron sa dalawang to? Ilang sandali lang
Narinig na niyang nagsalita ang kanyang lolo. Maangas, matigas, at matapang ang boses ng matanda. Alam naming nandiyan ka! Lumabas ka! Halagagi, alam ni lolo na nakasunod ako. Siniksik pa ni Jano ang sarili niya sa halamanan sa pag-aakalang alam nila na naroon siya. Kapag hindi ka lumabas, kami ang pupunta dyan! Ang lakas ng loob mong magtago dyan, kahit alam na alam namin kung nasaan ka. Kahit sino ka pa, hindi ka namin sasantuin. Wala akong pakialam kung sino ka. Kaya kung ako sa'yo, lumabas ka na dyan bago pa ako mapuno sa'yo. Sinasabi ko na nga ba, hindi talaga pangkaraniwang tao to sila lolo eh. Paano nila nalaman na nandito ako? Gagi! Lalabas na sana si Jano sa kanyang pinagtataguan nang biglang may lumabas na isa pang lalaki sa gilid ng punong nyog. Napatigil si Jano. Nanlalaki ang mga mata niya. Magkahalong pagkamangha at kalituhan ang naramdaman niya, lalo na nang biglang umangil na malakas ang lalaking yon. Akala ko, hihintayin mo pang mapuno ako eh. Pagsisisihan mong lumabas ka pang aswang ka. Teka, aswang? Totoo ba'y narinig ko? Aswang? Kumakalaban sila ng aswang? Ay naku, mabubuang na yata ako. Pinanood lang ni Jano ang mga nangyayari. Mas lalo siyang nawindang nang makitang umatake ang aswang. Nag-alala siya para sa kanyang lolo. Pero biglang gumalaw na rin ang matanda. Para itong isang lihitimong mga mandirigma. Kitang-kita ni Jano kung gaano kagaling si Mang Ilyas sa paghawak ng patalim. Hindi nagtagal, nakita niyang nakabagsak na sa lupa ang aswang. Hindi na yung gumagalaw kaya palagay ni Jano na patay na ang nilalang na yon. Lolo, baka marami pa sila rito sa kagubatan. Hanapin pa natin ang iba. Huwag na muna, Apo. Kailangan na natin bumalik. Sa susunod na araw na natin aalamin kung saan sa gubat na ito sila nagtatago. Ay sige po, Lolo. Uwi na po tayo. Inaantok na rin ako eh. Paano nila nagagawang umasta na parang wala lang nangyari? Sanay na ba sila? Napalingon sila Mang Ilyas sa kinaroroonan niya nang masagi niya ang halaman na pinagtataguan niya. Napatakip siya ng bibig. Kabadong-kabado na baka anumang oras ay matuklasan ng kanyang lolo na naroon siya. Hindi nga rin niya alam kung bakit kailangan niya pang magtago. Sino nandyan? Hala, naramdaman yata nilang nandito ako. Kung sino ka mang nandyan ka, lumabas ka dyan kung ayaw mong matulad sa aswang na ito. Hala, anong gagawin ko, Gagi? Agad na nakaisip si Jano ng paraan para hindi siya mabunyag. Ginaya niya ang huni ng isang pusa. Para siyang tanga ng mga sandaling yon, pero wala na siyang pakialam. Kailangan niyang gawin yon. Lolo, pusa lang pala. Lo, pupuntahan ko. Mahilig kasi ako sa pusa eh. Lintik talaga tong batang to. Huwag ka nang lumapit dito. Wag na, Bonnie. Ang dami-dami ng pusa sa bahay eh. Magdadala ka na naman. Tara na, buwi na tayo. Nasilip ni Jano na naglalakad na ang dalawa. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Nang makalis na siya sa kagubatan, mabilis siyang tumungo sa bahay ng tinutuluyan niya. Naabutan niyang gising si Amaro, nagkakape at nakatulala. Oh, bakit gising ka pa? Nanaginip ako, pre. Panaginip? Binangungot ka? Bangungot talaga, pre. Sa panaginip ko, inubos yung mga baboy natin eh. Nang alin? Nang aswang? Bakit mo alam? Sabihin mo nga, nandun ka rin ba sa panaginip ko? Bakit hindi kita nakita dun? Buwang ka ba? Pinagsasabi mo. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Nakakita ka ba ng aswang? Ha? Aswang? Naalala na naman ni Jano ang mga nasaksiyan niya. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, nagtayuan na naman ang kanyang mga balahibo, pero minabuti na lamang niyang hindi sabihin sa kaibigan niya. Ayaw na lang din niyang maging si Amaro at Vong ay masangkot pa kung anuman ang kanyang nalalaman. Kinabukasan, maagang tumungo ang magkakaibigan sa kanilang babuyan.
Nakahinga ng maluwag ang tatlo nang makitang wala namang masamang nangyari sa kanilang mga baboy. Inilatag na nila ang mga karne. Agad namang naglapitan sa kanila ang mga customer nila. Dahil sa magaganda naman at sariwa ang mga karne na binibenta nila, agad din naman silang nakabenta ng marami. Mga pre, pwede bang sumaglit ako kina Lolo? Sasaglit daw pero mamayang gabi na yan babalik. Bumalik ka naman kagad kasi mamayang bandang hapon dadami na naman ng tao. Oo, babalik ako kagad. Titingnan ko lang kung anong ginagawa ni Lolo. O sige na, umalis ka na. Sanay naman kaming naiiwan Utot mo, Blue. Sige na. Drama pa. Habang naglalakad si Jano, nakasalubong na naman niya ang matandang lalaki na putulang kanang kamay. Napangiti yun sa kanya. Gumanti naman din siya ng ngiti rito. Maglalakad na sana pali si Jano pero nagsalita ang matanda. Mang Putol lang tawag nila sa akin. Opo, Mang Putol pala ang pangalan ninyo? Ang lolo mo, ano ang pangalan niya? Po? Napakunot ng noo si Jano. Hindi niya alam kung bakit mas interesado pa ang matandang yun sa pangalan ng kanyang lolo kaysa sa pangalan niya. Bakit niyo po tinatanong? Gusto ko lang malaman kung may lolo ka pa. May lolo po ako. Elias ang pangalan niya. Ako naman po si Jano. Bago ka lang rito, ano? Sa inyo ba yung baboyan? Opo, bago lang. Pero dati na rin po akong nagpupunta rito. Yung baboyan po, hindi po sa akin yun. Sa kaibigan ko po yun. Ang ganda sa baryong ito. Ang sarap sigurong ang kinin nito. Po? Ang ibig kong sabihin, parang sarap tumira dito. Sige po. Paano po? Mauna na po ako. Pupunta po ako kina Lolo Sige. Maraming salamat at naglaan ka ng oras sa isang katulad ko. Sa huling ngiting ipinakita ni Mang Putol, hindi maintindihan ni Jano kung bakit tila kakaiba ang epekto nun sa kanya. Pakiramdam niya, may ibang kahulugan ng ngiting yun. Hindi na lamang pinansin ni Jano at binilisan na lamang niya ang paglalakad. Pagdating niya, sa harapan pa lang ng bakuran ay napanganga na siya sa kanyang nakita. Diyos ko naman si Lolo, talagang dinala pa rito sa bahay niya. Napapakamot na lamang si Jano nang makita ang babaeng si Maya na naroon. Nakikipaglandian sa matanda. Habang si Bonnie naman sa gilid ay masama ang tingin sa babae. Apa, nandiyan ka na pala. Halika dito. Sabayan mo kaming mag-almusal. Lumapit si Jano at saka umupo sa gilid ng pinto katabi si Bonnie. Lo, bakit nandito yan? Simple lang. Siyota ko na siya. O, di ba, babe? Oo, kanina lang kami naging mag-on. Nakita ko kasi sa palengke. Tinanong ko kung type niya ba ako. Sabi niya, oo. Eh di, kami na. Ha? Ganun lang kadali? Oo, ganun lang kadali. Ganun ang diskarte ng mga gwapo dyan, Lolo, hindi mo pa nga kilala yung babaeng yan Wala kang alam kung sino yan. Baka mamaya ay masamang tao pa yan. Hoy, grabe ka naman makapag-isip ng hindi maganda sa akin. Siguro galit ka lang sa akin kasi mas pinili ko pa ang lolo mo kaysa sa'yo. Kasi ikaw, wala kang kadating-dating Para ka lang taong nabuhay ng walang sex appeal. Ikaw nga, para kang linta. Kapit ka ng kapit. At isa pa, wala ka bang pamilya? Para ka kasing hindi napalaki na maayos Ang lumalaki lang sa'yo, yung suso mo Bebo, inaaway ako ng apo mong damulag. Ay, Jano. Igala mo naman si Maya. Siya na ang magiging lola ninyo. Kasi mula ngayon, dito na siya titira. Napatayo si Bonnie at Jano sa kanilang narinig. Otomatikong hindi yun nagustuhan ng magpinsan. Lolo, isasama mo ang babaeng yan dito sa bahay natin? Isang malaking ayoko. Lolo naman, ano ba nangyayari sa'yo? Bonnie,
ganyan ba talaga si Lolo? Kahit hindi kilala pinapatulan? Oo, ganyan yan eh. Kahit nga siguro poste, kapag ninagyan mo ng palda, papatulan yan eh. Ay. Kayong dalawa, akala ko ba mahal niyo ako bilang lolo niyo? Bakit hindi niyo na lang ako hayaang maging masaya? Lolo, gusto ka namin maging masaya, pero gusto rin namin na maging masaya ka sa alam namin ligtas ka. Hindi naman namin kilala yan eh. Baka mamaya, miyembro ng sindikato sa bayan yan. Baby ko, bakit ganyan magsalita ang batang yan? Baby ko, pumasok ka na muna sa loob. Kakausapin ko lang tong dalawang ito. Tumayo ang dalaga. Nang silang tatlo na lang ang nasa bakuran, ay lumapit si Mang Ilyas sa kanila. Mga apo, siguro ito na ang dahilan para tanggapin nating kailangan ko na rin makahanap ng taong mag-aalaga sa akin. Lolo, wala namang problema sa akin eh. Ang iniisip ko lang, sana namang kinilala mo muna. Matanda na ako. Wala na akong panahon para sa ligawan. Kaya kapag may nandyan na, yun na yun. Lagi mo sinasabi dati na hindi ka na magiging manyakis at babaero. Pero bakit ganito? May babae ka pang inuwi rito. Hindi mo nga yan kilala, Lolo eh. Paano kung yung babaeng yan aswang? Anong gagawin mo? Tumawa si Mang Ilyas. Akala na matanda ay nagbibiro lamang ang bata. Pero malapit nang umiyak si Bonnie. Inis na kasi ito kay Mang Ilyas. Apo, isipin mo na lang kung gaano kasaya ang lolo mo. Diba, sabi mo noon, gusto mo ako maging masaya. Oo nga, pero hindi sa ganyang paraan. Hindi ko gusto yung babaeng yan. Wala siyang may dudulot sa yung magandi. Bonnie, Hayaan mo siya. Babalik din naman niyang mamaya kapag nahimasmasan na. isa naman kaya pupunta yun? Baka naman maglayas yun. Hindi. Ganyan talaga siya. Hayaan mo lang. Lolo naman kasi. Ano bang pumasok sa utak niyo at nag-uwi pa kayo ng babae? Akala ko ba si Lola lang at wala nang iba? Ay maintindihan mo rin ako balang araw. Sa ngayon, hayaan niyo na muna ako sa ginagawa ko. Pinapangako ko na magiging masaya ako at hindi ako mapapahamak. Mabuting babae ang si Maya. Mukha nga lang malandi. Pero marami siyang alam sa buhay eh. Ay nako, ewan ko sa iyo, Lolo. Ikaw nang bahala. Basta ang ayaw ko lang, darating yung panahon na lolokohin ka lang din yan, ha? Pangako, hindi ako iiyak. Oy, sige na, Lo. Babalik na ako sa tindahan. Baka hinahanap na ako ng dalawa sa baboyan, eh. Bago siya umalis, nasipat niya pa ang dalagang si Maya sa loob na abalang-abala sa pagnguya ng tinapay. Napapailing na lamang si Jano, pero iniintindi na lang niya si Mang Ilyas. Para sa kanya, mas maigi na rin siguro na may nakakasama si Mang Ilyas na iba. Para sa mga sandaling hindi kayang kumilos na matanda, bukod kay Bonnie ay may mag-aalaga rito. Oh, bakit parang wala ka na naman sa mood? Nakabalik na siya sa babuyan. Walang ganong bumibili kaya nakatambay lang sila sa harapan. Si Lolo kasi. Teka, ula ko. Tinakbo sa ospital, no? Manahimik ka nga lang muna. Wala ako sa mood para sa mga kalukuhan mo, ha? Ito naman, masyadong seryoso. Ano ba kasing problema? Ngayon, nag-uwi ng babae sa bahay niya. Bata pa yung babae. Mas matanda pa yata tayo eh. O kasing idaran lang natin. Maganda ba, pre? Maputi. Oo, maganda naman. Pero mukhang malandi eh. O tapos, bakit ka ganyan? Pre, kagabi lang namin nakilala yung babaeng yun sa bar. Nagbar kayo? Malay ba naman namin kung sino yung babaeng yun? Baka mamaya pirahan lang niya yung si Lolo. Kung sa bagay, malakas kumita lolo mo no? Problema pa si Bonnie. Galit na galit si Bonnie kay Lolo. Ayaw niya sa babae. Parang sasakit ang ulo ni Jano dahil sa stress.
Pero mas may stress pa pala siya dahil makalipas lang ang ilang oras, hindi pa rin bumabalik ang batang si Bonnie. Pinuntahan na sila ni Mang Elias sa babuyan para humingi ng tulong sa paghahanap sa bata. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Lo eh. Ikaw naman kasi. Sumama yung loob ng bata tuloy sa iyo. Pwede ba? Mamaya ka naman, Nerbon. Sama mo muna ako mahanap si Bonnie. Gabi na oh, wala pa rin siya. Mga pre, pasensya na ha. Okay lang ba na samahan ko muna si Lolo? Sige pre, kami na magliligpit dito. Agad na umalis sa maglolo. Nilibot na nila ang buong baryo. Pero kahit anino ni Bonnie ay hindi naman nila nakita. Kung sino-sino na rin ang pinagtanungan nila, lahat ng nagiging kalaro ng bata ay wala rin namang alam. Wala ka bang ibang alam na pwedeng puntahan ng batang yon? Sa gubat. Sa gubat? Bakit sa gubat? Basta, sumunod ka na lang sa akin. Dumampot si Mang Elias ng putol na sanga. Kahit na madilim na sa gubat at tanging ilaw lang na nagmumula sa buwan na nagsisilbing liwanag, pinasok pa rin nila ang gubat. Nagtayuan na naman ang balahibo ni Jano nang isiping baka may dumating na naman na aswang. Wala pa namang dalang sandata ang kanyang lolo, kaya hindi niya sigurado kung makakapalag ba sila sa mga aswang kapag nagkataon. Teka, sandali lang. Bakit, Lo? May nararamdaman ako. Umupo muna tayo. Po? Anong nararamdaman nyo? Hindi na tumugo na matanda, kaya naman ay nanahimik na lamang si Jano. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang lalaki na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Para itong may hinahanap, may inaamoy-amoy. Lolo, anong klaseng tao yan? Huwag mo sabihin, aswang yan. Kung anong nakikita mo, sarilinin mo na lang. Hinintay lang nilang makaalis ang lalaki. Nang masigurong wala na yon, ay dali-dali na silang naglakad paalis. Nakarating na sila sa ilog. Doon daw mismo madalas na nagpupunta ang batang si Bonnie. Pero wala roon ng bata. Nako, saan naman kaya pumunta yung batang yon? Lo, bumalik na tayo. Napapalayo na tayo, yo. Wala pa naman kayong dalang armas. Anong armas? Ang ibig ko sabihin, wala tayong dalang panlaban kung sakali mang totoo ang aswang. Nauna nang naglakad si Mang Elias. Nakahinga naman ng maluwagang binata dahil hindi siya nabuko sa kanyang nalalaman. Nang makabalik sila sa kanilang baryo, nakasalubong agad nila si Vong. May daladala na itong gulay na iluluto para sa gabing yon. Oh, buti nakabalik na kayo. Yung bata pala, nandun sa atin, pre. Ha? Si Bonnie nasa atin? May iba bang bata kayong hinahanap? Tangik, wala. Si Bonnie nga. Eh di si Bonnie nga. Ano ba talaga? Nasa inyo ba si Bonnie? Opo, Mang Elias. Nasa amin po. Nagmamadali silang naglakad para puntahan ang kinaroroonan ng bata. Pagkarating nila roon, inabutan nila si Bonnie na nagsisibak ng kahoy. Ang sabi ko, wag nang sibakin niya kasi ako naman ang gumagawa niyan eh. Pero ayaw ibigay sa akin yung palakol eh. Natakot naman akong kunin kasi baka ako naman ang tagain. Nilapitan ni Mang Elias ang bata. Umupo ang matanda sa harapan ni Bonnie. Galit ka ba sa akin? Hanggat nandun yung babaeng yun, hindi ako uuwi. Bonnie, kailangan mong umuwi. Hindi ka rin naman pwede dito kasi walang mag-aasikaso sa'yo dito. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Kaya hindi nyo na ako kailangang asikasuin. Kuya Amaro, dito na lang muna ako ha. Pangako, hindi ako magiging pabigat. Eh kung papayag ang lolo mo. Bumuntong hininga na lamang ang matandang si Elias. Alam nito na magmamatigas pa rin ang bata kahit na anong gawin nila. O siya, sige. Dito ka muna. Basta kapag hindi ka nagalit, umuwi ka na lang ha. Sige na Pulo, magpahinga ka na muna sa bahay nyo. Kami nang bahala rito kay Bonnie. Kakain na rin naman kami. O siya, sige. Maraming salamat sa inyo ha.
Inakita kong grupo ng mga aswang sa gubat. Napatigil si Mang Ilyas sa kanyang narinig. Muli itong napaharap. Kilala ni Mang Ilyas ang bata. Alam niyang hindi ito gagawa ng kwento pagdating sa mga aswang, kaya naman medyo nabahala na si Mang Ilyas. Nitong mga nakarang araw kasi, halos lahat naman ng tao sa kanilang baryo ay napapansing may mga bagong mukha sa lugar nila. Palagay ni Mang Ilyas, mga aswang ang mga yon. Jano, ano pinagsasabi nitong batang to? Ha? Kasi ganyan naman ang mga bata, di ba? Kapag gusto magpapansin sa mga magulang o sa mga nakatatanda, kung ano-ano na lang ang sasabihin. Hindi ako gumagawa ng kwento. Totoong may... Bonnie, tama na. Nag-sign language na naman ang matanda sa bata. Tumango naman si Bonnie. Silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Habang ang tatlo, napapaisip na lang kung ano ang sinabi ni Mang Ilyas. Umalis na rin si Mang Ilyas. Naiwan sa kanila ang batang si Bonnie. Agad na hinawakan ni Jano si Bonnie sa magkabilang balikat at inilayo ng kaunti. Bonnie, sabi mo sa akin, anong klase ba talaga kayo ni Lolo? Tao. Seryoso ako Tao nga kami. Ano ba kami sa tingin mo? Nakita ko kayo kagabi sa gubat. May kinalaban kayong aswang. Nanlaki ang mga mata ni Bonnie nang sabihin niyo ng binata. Tinakpan ni Bonnie ng maliit nitong palad ang bibig ni Jano. Ano ba? Amoy puwet yung kamay mo. Wala kang ibang pagsasabihan nito, Kuya Jano, ha? Wala naman talaga. At ikaw, huwag mo rin munang sasabihin kay Lolo na may alam ako. Kapag sinabi mo, sasabihin ko kay Amaro at Vong ang tungkol dito. Manunugis kami ni Lolo. Ano? Manunugis? Ano yun? Tagatugis ng aswang sa gabi. Uy, ano ba pinag-uusapan yung dalawa dyan? Halina kayo rito, patulong sa bagiwa. Dahil ayaw talagang umuwi ng batang si Bonnie sa bahay ni Mang Ilyas, minabuti ni Jano na patirahin muna ito sa tinutuluyan nila. Mabuti na lamang din ay pumayag si Amaro dahil naawa naman ito sa bata. Samantala, hindi naman mapakali si Jano habang nasa tindahan sila. Iniisip pa rin niya ang sinabi ni Bonnie sa kanya. Ang bagay na tungkol sa pagiging manunugis. Wala siyang ideya kung ano pa ang ibang ginagawa ng manunugis. Ang tanging alam lang niya ay pumapas lang ito ng aswang. Pero ganun pa man, may parte ng kanyang pagkatao ang parang nagsasabing maging kagaya ng kanyang lolo. Uy, tulala ka na naman. Ano na naman ba iniisip mo, pre? Gusto mo bang magpahinga na muna? Wala namang ganong tao ngayon Sama mo muna si Bonnie sa bahay. Pwede ba? Oo, basta balik ka rito mamaya bago gumabi O sige, maraming salamat Pag-uwi ni Jano sa bahay, inabutan niyang naghahasa ng itak si Bonnie. Agad niyang inagawang itak sa pag-aalalang baka masugatan ito. Uy, di mo dapat ginagawa yan. Hindi ang gawain ng bata, no? Ngumisi ang bata at saka natawa sa kanya sandali. Kung makatingin ito kay Jano ay parang isang matanda na marami nang napagdaanan sa buhay. Kuya Jano, akala ko ba nakita mo kami sa gubat ni Lolo? Di dapat, hindi na bago sa'yo na may hawak-hawak akong itak. Ha? Oo nga. Pero huwag kang hahawak ng itak dito. Baka mamaya may makakita pa. Sabihin tinuturuan ka namin dito ng ganyan. Kuya Jano, kailangan nyo din pong matuto kagaya ko. Matuto ng alin? Kung paano umawak ng sandata. Ayaw nga ni Lolo na masangkot ako sa ginagawa nyo, di ba? Hindi lang sinasabi ni Lolo sa akin pero pakiramdam ko kasi nararamdaman na rin niyang magbabalik ang mga aswang para paslangin siya. Sa sinabing yun ng bata ay agad na dumaloy ang pagkabahala sa kalooban ni Jano. Lumapit siya sa bata at pabulong na nagsalita. Nasa panganib ang buhay ni Lolo? Opo, dahil sa dami ng napaslang niyang aswang. Mula pa nung binata siya, matagal na siyang most wanted para sa mga aswang.
Nung nakarang taon, muntikan na mamatay si Lolo eh. Nadukot siya ng mga aswang. Ang maganda lang sa nangyari, nailigtas siya ng mga manunugis sa ibang nayon. Matinik si Lolo, magaling siya. At dahil doon, ilang angka na ng mga aswang ang napatahimik niya. Narinig ko nga si Lolo nung nakaraan eh. Kausap niya yung isa pang manunugis galing sa ibang baryo. Sabi ng manunugis na yun, nakatanggap daw sila ng mga balita na may mga aswang na humahanap kay Lolo. Kuya Jano, nag-aalala ako para kay Lolo eh. Lalo na yung mga dati niyang kasamahan. Wala na yung mga yun, patay na. Paano kung biglang bumalik yung mga aswang at pagtulungan siya? Napalunok ng laway si Jano. Otomatikong tumayo ang balahibo niya sa posibilidad na baka mapahamak si Mang Elias. Sabihin mo, paano ba natin matutulungan si Lolo? Kuya Jano, bata pa lang ako. Di naman ako magaling mag-isip ng mga plano-plano na yan. Akala ko naman may alam ka. Kung magsalita ka parang mas matanda ka pa sa akin . Isa lang yung alam kong paraan para kahit papano makaligtas si Lolo. O ano yon? Dali natin si Lolo sa Maynila. Napatango si Jano sa ideyang yon ng bata. Matapos nilang mag-usap, pinuntan agad ni Jano ang matanda sa bahay nito. Sakto naman na nagluluto na ito ng pananghalian. Naroon pa rin ang babaeng si Maya na parabang donya. Bakit naman tayo pupunta ng Manila? Wala naman tayo kamag-anak doon eh. Nandito sa probinsya ang buhay natin. Isa pa, magulo at maingay sa Manila. Masyadong matao. Pero Lo, mas maraming oportunidad doon na pwede natin mapakinabangan. Mas uunlad tayo ron. Kaya sumama ka na sa akin. Mas maganda ang buhay natin sa Maynila, Lo. Teka nga. Bakit ba bigla ka na lang nagyayayang mag-Manila? Di ba sabi mo, wala ka naman ng pera. Anong gagawin natin doon? Hindi na nakapagsalita pa si Jano. Napagtanto niya na hindi magandang ideyang yayain ng lolo gayong wala naman pala siyang perang maibabaon sa Maynila. Umupo na lamang siya sa gilid. Bumuntong hininga na lang ang binata dahil sa pagkadismaya. Bakit? May problema ba, Jano? Magsabi ka nga. Po? Wala naman po, Lo. Gusto ko lang talagang umalis na dito. Ang dami na kasi akong masasamang alaala dito sa probinsyang to . Apo, tutulungan naman kitang makaahon dito. Hindi na natin kailangan pang lumayo. Teka, kumusta nga pala si Bonnie? Ayun, ayos naman po siya ron. Siya umuubos sa mga hotdog namin dun . Ikaw na ang bahala muna dyan sa pinsan mo ha. May tiwala naman ako sa iyo . Tumingin sandali si Jano sa loob ng bahay. Nakatingin din sa kanila ang babaeng si Maya habang nagkukulay ng kuko sa paa. Lo, hanggang kailan ba dito yung babaeng yan? Aasawahin mo ba talaga yan? Oo, palagay ko. She's the one. Umiling-iling na lamang ang binata. Wala siyang lakas para manermon sa kanyang lolo. Kaya sa halip na humaba pa ang usapan nila at baka magtalo pa sila, minabuti niyang magpaalam na lang muna. Kinagabihan, hindi pa rin dinadalaw ng antok si Jano. Bukod sa mas malakas pang humilik si Bonnie kesa kay Amaro at Vong, kung ano-ano pang tumatakbo sa isipan niya. Sinubukan niyang uminom ng tirang lambanog, pero mas lalo lang siyang nagising. Lumabas siya ng bahay para magbanyo sa bakuran. Hindi pa siya nakakarating doon, narinig na niyang parang nag-iiyakan ng mga baboy nila. Gusto pa sanang gisingin ni Jano ang mga kasama niya, pero wala na siyang oras. Dinampot na lang niya ang tubo sa gilid. Sa pagkabahalang baka inaatake na ng mga aswang ang mga baboy nila, karipa siyang tumakbo roon. Nakita niya ang isang lalaking nabuksan na ang kulungan. Nang makita siya nito, ay agad ditong umalis. Sandali munang isinarado ni Jano ang kulungan. Sinundan niya ang lalaki hanggang sa makarating na sila sa sagingan. Liwanag lang ng buwan na nagsisilbi nilang ilaw.
Hinanap niya ang lalaki sa sagingan pero wala na siyang nakita. Nung una, inakala niya na baka magnanakaw lang yon. Pero maya-maya lang narinig na niyang parang may mabangis ng hayop ang umaangol sa kung saan. Humigpit ang hawak niya sa tubo. Nagsimula ng pumatak ang mga butil-butil niyang pawis. Nanlalamig na rin ang palad niya dahil sa kaba. Hindi ako pwede magkamali. Aswang to. Ilang sandali lang, bigla na lang may lumitaw na aswang sa gilid. Ang ulo nito ay parang aso, pero katawan nito ay tao pa rin. Sinubukan siya nitong kalmutin ng binata. Buti na lang ay nakailag si Jano. Pinalo niya ng tubo ang aswang. Tinamaan yon sa balikat, pero hindi man lang yon tinablan. Naloko na! Lumabas ang mahahabang pangil ng aswang. Kakatras ni Jano, natumba na siya at napaupo. Unti-unti nang lumapit sa kanya ang aswang. Batid niyang anumang oras ay makikita na niya si San Pedro. Pero hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Biglang dumating ang kanyang lolo Elias. Hinarang na matanda ang aswang at saka ito hinagupit ng hawak nitong itak. Tinamaan ng aswang sa bandang lieg nito. Gigewang-gewang yung napatras at kalaunan ay bumagsak na rin. Lolo? Lolo Elias? Marang humarap sa kanya si Mang Elias. Lumapit ito sa kanya at inilahad ang kamay. Tama nga, isa kang manunugis. Walang dapat akong balak na ipaalam sa iyo to. Ang kaso, hindi naman kita pwedeng hayaan na matodas. Ang hiling ko lang sa iyo, Apo, wala sanang makakaalam nito. Tumayo si Jano at saka sabik na lumapit sa matanda. Lolo, gusto ko rin maging kagaya niyo, isang manunugis. Yan ang dahilan kung bakit ayaw kong ipaalam sa iyo. Kasi ayaw kong maging ganito rin ang landas mo. Po? Bakit naman po, Lo? Delikado ang buhay ng isang manunugis. Ayaw kitang mapahamak dito, Jano. Bakit po si Bonnie pwede? Okay lang sa iyo mapahamak ang buhay niya? Iba si Bonnie. Paanong iba? Kung tutusin, mas hindi nga dapat nasasangkot si Bonnie sa ganito kasi ang bata-bata niya pa. Anong iba si Bonnie? Basta, si Bonnie pwede, ikaw hindi. Tara na, umuwi na tayo. Ha? Ano yun? Bakit hindi ako pwede at si Bonnie pwede? Bakit ba, Lo? Apo, nangako ko sa papa mo noon na hindi kita isasama sa ganitong trabaho. Sandaling natameme si Jano. Hindi niya inaasahan ang kanyang narinig. Apo, hindi ko pwedeng sirain ang pangako ko sa papa mo. Ang pagtupad ko sa pangako kong hindi kita isasama sa ganito, yun na lang ang bawi ko sa kanya sa lahat ng kasalanan ko. Kaya sana naman maintindihan mo ko. Teka, alam ni Papa ang ginagawa ninyo? Siya ang kasama ko rito noon. Pero mula nang mamatay ang matalik niyang kaibigan na kasama rin namin, doon na siya nagtalim ng sama ng loob sa akin. Hindi ko kasi nailigtas ang kaibigan niya. Kaya mula noon, lumayo na ang loob niya at hindi na niya ako sinamahan. Pero wala na si Papa. Hindi niyo na dapat huwag ka nang makulit, Jano. Kahit na anong sabihin mo, hindi kita isasama sa ganitong gawain. Ang pangako ay pangako. Hindi ko may papangako na hindi ako makikialam sa ginagawa mo, Lo. Gagawa't gagawa ako ng paraan para maging karapat dapat akong makasama sa inyo ni Bonnie. Aba, yan tigas naman ang bungo mo. Hindi na tumugon pa si Jano. Naglakad na ito pabalik sa baboyan. Sinuri niya ang mga baboy nila. Laking pasasalamat niya sa Diyos nang wala namang nadali sa mga alaga nila. Dahil sa insidente, minabuti ni Jano na hindi na siya matulog. Tumambay na siya sa tapat ng baboyan habang hawak-hawak ang tubo. Hindi na rin niya napansin na doon na rin pala siya nakatulog. Paggising niya, pinagtitinginan na siya ng mga tao. Nilalangaw na rin siya ron.
Dali-dali siyang tumayo. Nasisilaw siya sa liwanag ng araw kaya sandali muna siyang pumikit. Pagdilat niya, nasa harapan na niya sina Amaro at Vong. Pre, huwag mo sabing tinabihan mo yung mga baboy sa pagtulog. Aba, ang sweet mo naman. Pre, nalasing ka ba kagabi sa lambanog? Anyari? Bakit dito ka natulog? May nangyari kagabi. Sa inyo na mga baboy? Sira ulo ka ba? Uy, Bog! Ayaw mo muna kasi matapos. Singit ka na singit. Narinig ko kagabi, umiiyak yung mga baboy natin. Kaya pinuntahan ko. Tapos nakita ko na yung isang lalaki na nabuksan na itong kulungan. Buti na lang inabutan ko. Inaswang na naman tong baboyan? Oo, pero tingin ko, hindi naman mabangis na aswang yung pumunta rito eh. Parang hindi niya kasi alam ang gagawin niya. Oy, anong nangyari? Nahuli mo ba? Hindi eh. Tumakbo siya at saka Ano? Ano? Uy, ano? Sabihin mo. At saka hindi ko na hinabol. Diyos ko naman yung mga aswang na yan, oh. Hindi ko pa nga nasasabi kay Papa yung tungkol sa isang baboy natin na dinali ng aswang. Munti ka na naman pala kagabi. Tingin ko, mas mainam kung kakatayin na natin tong 5 at ibenta na natin yung karne. Kasi baka sa susunod na araw hindi na natin mapakinabangan ng mga yan. Oo nga, tingin ko may punto si Jano. Katayin na natin. Total, marami naman agad na bibili sa atin yan eh. Nung umaga na yon, kinatay na lamang nila ang mga natitirang baboy. Nagpatulong na lang din sila sa ilang kalalakihan na naroon. Gaya ng inaasahan, 2:00 pa lang ng hapon naubos na agad ang mga paninda nilang karne. Nabawasan na rin ang pag-aalala nila na baka wala silang mapala. Pero ganun pa man, hindi pa rin humuhupa sa utak ni Jano ang tungkol sa napag-usapan nila ni Mang Elias. Habang abala ang dalawa niyang kaibigan sa tindahan, pasimple siyang umalis at pinuntahan niya si Bonnie sa bahay. Kinuwento agad niya ang nangyari. Kahit ang bata ay hindi sang-ayon sa sinabi ni Mang Elias, mas lalo itong nainis sa matanda. Kung hindi ka tutulungan ni Lolo, ako na lang ang tutulong sa iyo para matuto kang lumaban sa aswang, Kuya Jano. Ha? Pwede mong gawin yon? Opo. Lahat naman ang itinuro sa akin ni Lolo. Mapapakinabangan mo kapag may kalaban ka ng aswang. Nagkasundo silang dalawa ng bata. Natapos ang pag-uusap nila na iisa ang kanilang layunin. Yun ay ang matulungan ng lolo nila sa maaaring maging laban nito kontra aswang. Binalikan ni Jano ang mga kasama niya sa tindahan. Naglilinis na mga yun ng abutan niya. Pre, nakita ko kanina Lolo mo ah. Kasama yung sinasabi mong bebot niya na maganda. Pre, nagyuyosi pala Lolo mo? Umuusok bibig parang bulkan eh. Ha? Hindi nagyoyosi si lolo. Totoo sinabi ni Vom, pre. Dalawa sila nung babae at nung lolo mo, naninigarilyo. Mukhang masamang impluensya yata yung babae sa Lolo mo ah. Tinuturuan maging mabisyo si Mang Elias. Nakto, kung ako yan, palalayasin ko na yan sa bahay. Saan ba sila dumaan? Doon, pre, lumiko doon. Sundan mo, baka maabutan mo pa. Hindi na nagdalawang isip pa si Jano. Sinundan niya ang kanyang lolo. Nakita niya na totoong gumagamit na nga ito ng sigarilyo. Naririnig na rin niya itong malutong magmura. Hindi pinailam ni Jano na kasunod siya ng dalawa. Gusto niyang malaman kung saan dadalhin ng babae ang kanyang lolo Elias. Mga ilang sandali lang, unti-unti nang napapalayo si Mang Elias at ang babae. Hanggang sa nakita na lamang ni Jano na tumigil sila sa isang parang abandonadong bahay. Bandang dulo na yon ng kanilang baryo kaya wala ng katao-tao roon. Masama ang kutob ko. Baka may gawin tong masama kay lolo ha. Kumuha si Jano ng bote sa gilid. Palihim pa rin siyang nakasunod. Nang makita niyang pumasok na sa abandonadong bahay ang dalawa, hindi na rin siya nagsayang ng oras. Pumasok din siya doon para alamin kung ano ang mangyayari.
Inabutan niyang magkapatong ang kanyang lolo at ang dalagang si Maya. Napatigil ang mga yon habang nanlalaki ang mga mata. Nasa aktong nagbabanata na sila, pero dahil naroon siya, agad na kumala si Mang Elias at Maya. Hoy, Jano! Ano ginagawa mo rito? Ano ba yan, babe? Kahit saan tayo magpunta, meron talagang istorbo. Nakakainis naman. Jano naman. Lumayo na nga kami sa maraming tao tapos sinundan mo pa rin kami dito. Apo, magsisimula na yung kere eh. Sumunod ako dito kasi may nararamdaman akong hindi maganda. Anong hindi maganda? Pambihira ka naman, Apo. Naudlot patuloy yung anuhan namin eh. Kailan ka pa natutong manigarilyo, Lo? Ha? Naninigarilyo ka na kahit hindi mo naman yan ginagawa dati. Mula nang makilala mo yung babaeng yan, ang dami nang nagbago sa'yo eh. Parang wala ka na rin pakialam sa amin. Lalo na kay Bonnie, na lagi mo nang kasama. Kanina, naririnig pa kitang nagmumura. Ha? Yan ba? Dati naman akong nagmumure. At saka yung sigarilyo, sinubukan ko lang naman yon ngayon. Pero Bakit hindi mo maamin-amin na hindi maganda ang dulot sa'yo ng babaeng yan? Wala namang espesyal dyan ah. Bakit ba patay na patay ka dyan? Oy, Jano! Grabe ka naman makapagsalita. Kung makapagsalita ito, akala mo naman kung sinong gwapo. Ikaw nga ang walang syota eh. Manahimik ka. Hindi kita kinakausap ah. Jano! Hindi naman tama na ginaganyan mo sa harap ko ang taong mahal ko. Alam kong ayaw nyo kay Maya. Pero nakikiusap ako. Igalang nyo pa rin siya. Dahil tulad nyo, tao rin siya. Hanggat hindi mo ako nabibigyan ng matinong dahilan kung bakit ka sumama sa taong yan, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagmahal ng ganyan. Lolo, hindi maganda ang kutob ko sa babaeng yan eh. Sana naman pakinggan mo, huwag tayong manghusga base lang sa panlabas na anyo ng isang tao. Wala sa itsurang basihan para sabing mabuti o mabait ang isang tao. Kundi nasa puso. Bumuga na lamang ng hangin si Jano. Dismayado na naman siya. Alam niya kasing mapupunta lang sa wala ang usapan na yon. Muli niyang tiningnan ng dalaga. Nakangiti ito sa kanya na parabang inaasar pa siya. Tiningnan naman niya ang lolo niya. Parang wala talaga itong pakiramdam. Sige, ikaw ang bahala sa buhay mo. Magmula ngayon, Lo, hindi na kita pakikialaman. Tiyado naman. Sige na po, mauna na ako. Kailangan ko nang bumalik dahil baka hinahanap na ako ni Bonnie. Hindi na hinintay pa ni Jano na pigilan siya na matanda. Agad na rin siyang lumabas ng abandonadong bahay at nagmamadaling naglakad. Nagpatuloy ang ganoong ugali ng kanyang lolo sa mga sumunod pang araw. Samantala, sa halip na intindihin pa si Mang Elias, tinuon na lamang ni Jano ang kanyang atensyon sa pagsasanay. Kinain niya ang kanyang pride para lang magpaturo kay Bonnie ng mga nalalaman nito tungkol sa pakikipaglaban. Manghang-mangha nga si Jano dahil kung kumilos ang pinsan niyang bata ay para itong kasing tanda na ng lolo nila. Mahusay, biyasang-biyasa sa paghawak ng patalim. Tinuro din ng bata sa kanya kung saang parte ng katawan ng aswang ang magandang patamaan. Ang mga kahinaan ng aswang ay nalaman din niya mula kay Bonnie. Sa halos 1 linggo na nilang pagsasanay, medyo natututo na rin naman ng binata. Marami-rami na rin siyang nalalaman na sa palagay niya, magagamit niya yon sa oras na may makaharap na siyang aswang. Saksi ang kagubatan sa pagsisikap ni Jano na maging kagaya ng kanyang lolo at ng kanyang pinsan. Medyo napapabayaan na nga rin niya ang pagtitinda ng baboy. Para kasi sa kanya, mas mahalaga ang pagsasanay. Gusto niyang protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Nagsimula ang ganito niyang kaisipan mula nang ipaliwanag sa kanya ng bata kung gaano kadelikado kalaban ng mga aswang. 5:00 ng hapon, medyo makulimlim ang kalangitan dahil sa nagbabadyang ulan. Naglalakad na pauwi ang magpinsan galing sa kagubatan. Bonnie, maraming salamat ha. Tingin ko,
Ang dami ko nang natutunan mula sa'yo. Ginagawa ko lang naman to kasi gusto ko may kasama akong lumaban sa mga aswang eh. Ayaw ko na asahan si Lolo. Di bale, pagkatapos ng problemang to, ililibre kita sa bayan. Sige po. Ay, Kuya Jano, ano na palang balita sa babae ni Lolo? Ay nako, ewan ko rin. Hindi na ako nagpupunta ron eh. Pero hindi naman talaga maganda ang loob ko sa babaeng yon. Alam mo, yung parang may tinatago siya. Parang ganun. Pabayaan na lang natin siya sa gusto niya. Matanda na siya eh. Basta tayo, tapos na tayo makiusap sa kanya. Alam mo, nakakahanga ka rin bata ka eh, no? Bakit ba isip matanda ka? Sigurado ka bang 10 taong gulang ka na? Ngumisi si Bonnie at saka tumigil sandali. Kung ayaw niyong maniwala na 10 taon na ako, di tingnan niyo yung birth certificate ko. Aba, alam mo rin yung birth certificate na yan ha? Nahinto ang kanilang usapan nang mapalingon si Bonnie sa kaliwang banda, sa direksyon ng isang malaking kainan. Nagtatakang tumingin din doon si Jano. Oh, bakit? Anong meron dyan? May nararamdaman akong hindi maganda sa mga taong nandyan. Pakiramdam ko, ilan sa mga yan mga aswang eh. Teka, paano ba nalalaman kapag aswang ang isang tao? Dati, malalaman mo lang sa isang tingin. Ngayon, hindi ni. Para na rin kasi silang normal na tao. Saka mo lang malalaman kapag kahina-hinala na yung galaw nila. Hoy, anong gagawin natin ngayon? Kuya Jano, may pera ka ba dyan? Ha? Meron naman. May 500 pa ako dito. Tara, kumain po muna tayo ron para mas makita natin ang mas malapitan yung mga tao. Tumango si Jano bilang pagsang-ayon. Sabay dukot ng pera sa kanyang bulsa. Paglapit nila ay agad silang umorder ng kanilang kakainin. Pumwesto sila sa bandang gitnang lamesa para mas makita nila ng malapitan ang mga oobserbahan nila. Kuya Jano, tingnan mo tong isang to oh. Parang kahina-hinala yung tingin niya sa mga tao. Ha? Sigurado ka ba? Baka naman nag-a-addict lang yan. Kuya, ang normal na tao, hindi naman tingin ng tingin yan sa paligid eh. Teka, etong isa. Yun oh, yung nasa dulo. Yung lalaking yon, tulala eh. Kahina-hinala rin, kaso dilat na dilat ng mga mata eh. Yan ang mukhang adik. Kasi ang aswang hindi dilat ng mga mata eh, pero namumula lang. Ay nako, ang hirap namang malaman kung sino ang aswang dito. Maya-maya lang ay dumating na rin ang kanilang order. Titikman na sana nila ang pagkain nila nang biglang nagkagulo. Sinakmal ng isang customer ang isang babae na naghahain ng order. Kinagat ito sa liig kaya sumirit agad ang dugo nito. Sa nakita nila ay agad nilang dinukot ang itak nila sa kanilang tagiliran. Lalapitan na sana nila ang aswang na yon pero laking gulat nila nang makitang hindi lang pala isa ang makakalaban nila, kundi 6 na aswang. Nagtakbuhan ng mga tao pero ilan sa mga yon ay inabutan ng mga aswang kaya wala rin tong nagawa. Nagkandamatay ang mga yon. Hindi naman nagsayang ng oras ang magpinsan. Mabilis nilang inatake ang aswang na nasa bakuran pa rin. Palundag-lundag pa ang aswang at saka pagapang-gapang